Bakit ba kasi ang DOJ natin ang hilig-hilig sa prejudgment? Bakit ba parang pinangungunahan lagi ng ating Department of Justice ang hukuman, ang sarili niyang investigasyon? Ha? Parang assuming lagi mayroon daw malawakang pagpatay na patungkol sa isabong. At may sangkot pa daw mga public officials at mga police officials. Very powerful to dahil tsaka meron pang grupo yan, may grupo pa yan. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Marami tayo involved dito. Hindi ito basta-basta. Kasi mayroong sabongero group na dinitingnan namin ang involvement. And there are around 20 of them there. Some of them government officials. Ang bilis naman niya mag-conclude. Parang itong kay Tevez, 2 araw pa lang si Tevez nang guilty. Ito, siya yung producer, may director. Na hindi pa nga naimbestigahan, hindi pa nga nakikita lahat ng anggulo. At isang witness pa lang nakakausap. May sindikato na, sangkot na mga public officials, sangkot na mga pulis. Binigyan niya ng bahid ang buong police force. Binigyan niya ng bahid ang lahat ng mga local officials. At eto pa, binigyan niya ng bahid ang buong judicial system ng Pilipinas. Hindi ko nga malaman kung saan, anong basihan nito Baka hearsay lang naman. Ang paghilig nitong si Boying Remulla sa candy. Walang batayan. Di ba napakarami ng fake news nito? Oy, eto nakakabahala ito Ako laging nababahala dito sa mga tirada nitong taong to, si Secretary Remulla. Yung isa. John Vic? Hindi yung Pogi. Yung isa. Yung si John Vic yung Pogi Okay, si Boying. Si Boying. Oo. Anyway, eto kasi kita mo yung tungkol sa mga missing sabongero. Bakit ba kasi ang DOJ natin ang hilig-hilig sa prejudgment? Hindi ko sinasabing walang krimen magkaliwanagan po tayo. Hindi ko sinasabing walang krimen, wag panagutin yung mga taong may kasalanan dito sa mga sabongero. Ngunit, bakit ba parang pinangungunahan lagi ng ating Department of Justice ang hukuman, ang sarili niyang investigasyon? Parang assuming lagi Kita mo ang mga pahayag ni Secretary Remulla. Sabi niya, on the basis of one witness. Siyempre, may nakita ng mga bangkay. Very good naman. Tama naman yun at nakita na nga, Yan. Bigla agad siyang nag-conclude na hindi naman natin alam ang basihan at hindi pa naman matagal yung investigasyon. Mayroon daw malawakang pagpatay na patungkol sa isabong. At may sangkot pa daw mga public officials at mga police officials. Ang bilis naman niya mag-conclude. Parang itong kay Tevez 2 araw pa lang si Tevez nang guilty. Ito, siya yung producer, may director. Na hindi pa nga naimbestigahan, hindi pa nga nakikita lahat ng anggulo. Bago, itong nakakainis dito rin Sinabi ni Remulla na nagyabang daw yung puno nung sindikatong yon. May sindikato na agad Isang witness pa lang nakakausap. May sindikato na, sangkot na mga public officials, sangkot na mga pulis. Binigyan niya ng bahid ang buong police force. Binigyan niya ng bahid ang lahat ng mga local officials. At eto pa, binigyan niya ng bahid ang buong judicial system ng Pilipinas. Kasi nagyabang daw. Hindi ko nga malaman kung saan, anong basihan nito Baka hearsay lang naman. Ang paghilig nitong si Boying Remulla sa candy. Ano yung candy? Hershey? Hearsay? Yung mga walang batayan. Di ba napakarami ng fake news nito? Opo. Kaya uuwi na daw si Tevez ilang beses. Napauwi nila pero kamakailan lang. Ilang beses nila sinasabing malapit nang matapos, may extradite o binraso pa nila. Kung hindi pa nila binraso, hindi pa niya napauwi, di ba? Etong si Harry Roque. Di ba? Kaya uuwi na daw, wala daw asylum, hindi na daw pwede magtagal sa Netherlands. Ayun, makapagtuturo pa pala sa isang universidad doon. Eto, sinabi na naman niya, nagyabang yung head ng sindikato, kaya daw niya kahit anong korte. Ngayon, kinakausap niya yung Chief Justice. Teka muna. Ano bang problema nitong taong to na parang
Kung ang tingin niya kung ano yung conclusion niya, yun na yun ang katotohanan. At kakausapin mo pa yung Chief Justice, agad-agaran. Tignan mo muna. Kasi hindi porkit nagyabang isang tao, kaya ko yan. Kaya nga niya yan. Tignan mo muna. Parang sinabi mo na rin na dahil mayaman itong taong ito, ay kaya niya ang hukuman. Hindi siya kayang i-convict. Hindi siya kayang ipa-aresto dahil mayaman siya. Parang sinabi mo na rin, may problema ang buong judicial system natin na kapag mayaman ay hindi kayang i-convict, walang justice. Kung yan ang reasoning ni Boying Remulla, pwede rin nating sabihin, kaya naabsuelto yung anak mo kasi makapangyarihan kayo dahil mayaman kayo, nasa poder ka. Ganun ba yun? Hindi ganun yun. Di lahat na lang under a cloud. Pati yung pagka-absuelto sa anak mo. Di ba? Nadamay tuloy. Kaya nga, ito nga ang sinasabi ko. Wala pa naman, isang witness pa lang, yung sinabi, ang pangalan nun, Totoy ba yun? Totoy alias Totoy. Titong. Toting. Titong. Ang pangalan nun, Kwan? Totong Day. Totoy. Oo. Totoy nga. Hindi ko malaman kung Totoy, Titoy, Toti. Hindi naman, ibang mga kombinasyon, parang pangit eh. Totoy, Titoy, Toti. Susunod, pangit. Pag maraming, attorney, pag maraming naniwala sa kanya, lalabas na wala tayong justice system sa Yun bansa. nga, bakit ganun ang assumption? Base lamang nasa hilaw na investigasyon. Yan ang mabigat sa ating justice system. Yan ang sinasabi ko, napaka-politicized. Nabababoy na yung justice department natin. Ang daming magagaling na professionals dyan sa justice system dahil lang yung leader mo medyo may pagkakengkoy ng konti ang takbo ng utak. Sisiraan pati judicial system. Ano ba yan? Diyos ko. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. 1, 2, 3, Yeba!